A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mga kapatid sa pananampalatayang Islam, natin pong isasalaysay o bibigyan natin ng paliwanag ang pananaw ng Islam patungkol sa riba na ating tinatawag o patubo. Na alam natin na itong riba, ito ay pinagbawal sa ating relihiyong Islam, na ito ay isa sa kinamumuhian ng Allah subhanahu wa ta'ala, na ang taong gumagawa ng riba, ang Allah mismo ang kanyang makakalaban dito. Sinabi ng Allah sa banal na Quran, Ya ayyuhalladhina amanu taqullaha wa darul mabaki minar riba in kuntum mu'minina fa in lam taf'alu fa'adnu biharbin minallah wa rasuli wa in tubtum falakum ru'usu amwalikum la tudlimuna wa la tudlamun. Sinabi ng Allah sa banal na Quran, O mga yaong sumasampalataya, matakot kayo sa Allah at iwanan ang anumang natira mula sa patubo kung kayo ay mga mananampalataya. At kung hindi ninyo gagawin, ay pinahihintulutan kayo ng digmaan laban sa Allah at sa kanyang mensahero. At kung kayo nagbalik loob, ay mapapasa inyo ang inyong puhunan sa inyong kayamanan, hindi kayo makapang-api at hindi rin kayo aapihin. Mga kapatid sa pananampalataya, nabatid natin na ang riba na ito ay isa sa mga kinamumuhian na gawain ng Allah subhanahu wa ta'ala, gawain ng alipin ng Allah subhanahu wa ta'ala. Na ang riba, ang transaksyon na merong kapalit na dagdag na hindi nabatid sa batas ng Islam sa oras ng pakikipagkasunduan o sa pagpaliban sa pambayad. Ang Islam ay naghihikayat magtrabaho at maghirap sa paraang naayon sa batas ng Diyos. Kaya mga kapatid sa pananampalatayang Islam, bakit pinagbawal ang riba sa ating relihiyong Islam? Una, ang kakulangan ng tagumpay sa pagitan ng pagsisikap at produkto dahil ang nagpapahiram na may patubo ay hindi nagsusumikap at walang inaalok na trabaho sa mga naghahanap at hindi nakikipagsapalaran dahil gusto lang nila kumita at ayaw malugi sa mga transaksyon. Ikalawa, babagsak ang ekonomiya ng komunidad dahil sa nakaantala sa pagpahiram ang mga trabaho at naglagay sa kanya nito sa pagpapahinga at katamaran dahil sa pagkuha niya ng interes at pagpapabigat sa may utang dahil nakatali ito sa hindi kanais-nais na mga obligasyong mga patubo. Ikatlo, pagbaba ng moral ng lipunan dahil sa kakulangan ng pagtutulungan sa bawat miyembro nito na humahantong sa pagkabulok ng lipunan at paglaganap ng pagiging makasarili, kabaligtaran ng sakripisyo at pag-ibig at pagpaparaya. Ikaapat, ang lipunan ay nahahati sa dalawang magkasalungat na klase, ang pinagsamantalahan at kumontrol sa mga tao. Mga kapatid sa pananampalatayang Islam, na ang kaparusahan ng riba na kung saan ito ay kahilahilakbot na pangyayari o kasuklam-suklam na gawain ang itinutumbas sa mga taong gumagawa ng ganitong gawain. Sinabi ng Allah sa banal na Quran, Alladhina ya'kuluna riba la yakumuna illa kama yakumul ladhi yatakhabbathu syaitan minal masjid dalika bi annahum qalu innamal bay'u mithlu riba wa ahallallahu al-bay'a wa harrama riba faman ja'ahu mau'idatun min rabbih fantaha falahu ma salafa wa amruhu ila Allah wa man ada paulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Sabi ng Allah sa banal na Quran, mga yaong kumain ng pagpapatubo ay hindi makakatayo maliban sa katulad ng sumusuray-suray na Satanas dahil sa sanib. Iyon dahil sa kanilang sinabi,
tunay ang negosyo ay katulad ng patubo at pinahintulot ng Allah ang negosyo at ipinagbawal ang patubo. Kaya sino mang dumating sa kanya ang pangangaral mula sa kanyang Panginoon at sa katumigil, mapapasa kanya ang anumang natira at ang kanyang kalagayan ay nasa Allah, at ang sino mang bumalik, sila ang mga nagmamay-ari ng apoy at doon sila magpakailanman. Kaya makita natin mga kapatid sa pananampalatayang Islam nang tinuran ng Allah subhanahu wa ta'ala sa banal na Quran sa tungkol sa mga taong nakinig na dumating sa kanila ang pangaral, ang balita ng Allah at sila'y tumigil sa ganitong gawain, mapapasa kanila ang pagpapala ng Allah subhanahu wa ta'ala, mapapasa kanila ang napakalaking pabor. At kung sino man ang hindi tumigil at nagmalaki at sumuway sa Allah subhanahu wa ta'ala, na sinabi ng Allah na doon sila mananahan sa apoy magpakailanman. Kaya ganun mga kapatid sa pananampalataya, nabatid natin na kung saan gaano kalaking kasalanan ang gawain na ito, na inulat ni Mikdam bin Malikarib radiyallahu anhu na sinabi ng propeta sallallahu alaihi wasallam, ma akala ahadum min bani adam ta'aman khairan lahu min an ya'kula min amali yadayhi inna banillah Dawuda kana ya'kulu min kasabil yadihi. Na sinabi ng propeta sallallahu alaihi wasallam, hindi kumain ang sino man sa anak ni Adam ng pagkain na mas mainam para sa kanya kaysa kakain siya mula sa pinagtrabahuhan ng kanyang dalawang kamay. Katotohanan, ang propeta Dawud ay dati kumakain mula sa kinita ng kanyang dalawang kamay. Sinalaysay ni Ibn Majah at itinama ni Albani. Kaya mga kapatid sa pananampalataya ng ating relihiyong Islam, na nag-utos sa atin na hanapin natin ang biyaya ng Allah, sumunod ang isang alipin sa kautusan na ito, nandito ang pagpapala ng Allah na hanapin niya ang biyaya, magsikap siya at merong pagsusumamo at merong pag-alala sa Allah subhanahu wa ta'ala, na kung ang alipin ay pinahalagahan niya ang paalala ng Allah subhanahu wa ta'ala at pagsunod sa kanya, na kung saan ang biyaya at pagpapala ng Allah ay mapapasa alipin na nagsisikap, na sumusunod, na tumatalima sa Allah subhanahu wa ta'ala. Sinabi ng Allah sa banal na Quran, ya ayyuhalladhina amanu idha nudiya lis-salati min yawmil jum'ah fas'au ila dhikrillahi wa darul bay'. Dalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Dalikum khairun lakum in kuntum ta'lamun. Fa idza qudiyatis salatu fantashiru fil ard wabtagu min fadlillah wadhkurullaha katiran la'allakum tuflihun. Sinabi ng Allah sa banal na Quran, o mga yaong naniwala, kapag nagtawag para sa pagdarasal sa araw ng Jum'ah, Biyernes, saka kayo ay magpuntahan tungo sa pag-alala sa Allah at iwanan ang pangangalakal. Ito ay higit na mas mabuti para sa inyo kung inyong nalalaman. At kapag natapos na ang pagdarasal, humayo kayo sa kalupaan at hanapin ang biyaya ng Allah, at alamin ninyo ang Allah, na alalahanin ninyo ang Allah ng marami upang sakali kayo ay magtagumpay. Pagsunod sa Allah subhanahu wa ta'ala, pagtalima sa Allah subhanahu wa ta'ala na dahilan ng pagtagumpay ng alipin dito sa mundo at sa kabilang buhay. Mga kapatid sa panampalataya, batid natin na ang riba ay gawaing kinasusuklaman ng Allah subhanahu wa ta'ala na dahilan na atin itong iwasan, sapagkat sinabi ng Allah sa banal na Quran, ya ayyuhalladhina amanu la ta'kulur riba ad'afan muda'afatan wattaqullaha la'allakum tuflihun. Sinabi ng Allah, o mga yaong sumasampalataya, huwag kayong kumain ng patubo, ng patong-patong at pinarami, at inyong katakutan ang Allah upang kayo'y sakali magtagumpay. Pagkatakot sa Allah na dahilan ng pagtatagumpay ng tao dito sa mundo, pagkatakot sa Allah na dahilan para maiwasan ng tao ang mga pinagbabawal ng Allah, pagkatakot sa Allah para masunod ang Allah subhanahu wa ta'ala, ang mga pinag-utos ng Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya makita natin mga kapatid, ang galit ng Allah subhanahu wa ta'ala, nawawasakin niya ang mga taong sumusuway na gumagawa ng riba, na kung saan sinabi ng Allah sa banal na Quran, yamhaqullahu riba wa yurdis sadaqah
wallahu la yuhibbu kulla kafarin atim. Wawasakin ng Allah ang patubo at aalagaan ang mga kawang gawa at hindi minamahal ng Allah ang lahat ng tumatakwil. Kaya mga kapatid sa pananampalatayang Islam na kung saan nabatid natin na napakasalaking kasalanan ang taong gumagawa ng riba. Sinabi ng propeta sallallahu alaihi wasallam na inulat ni Abu Salih na aking narinig si Abu Sa'id al-Khudri radiyallahu anhu yaqul ad-dinar bid-dinar wal dirham mitla bimitli man zada aw azdada faqad arba. Kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam na sinabi ng propeta, ang dinar sa dinar at dirham sa dirham ay dapat magkasing tulad. Ang sino mang dumagdag at nagpadagdag, tunay nagpatubo. Aking sinabi sa kanya katotohanan. Si Ibn Abbas radiyallahu anhu ay nagsabi ng iba. Kanyang sinabi, tunay nakita kami ni Ibn Abbas at saka aking sinabi, ano sa tingin mo sa sinabi mo? Ito ba ay iyong narinig mula sa mensahero ng Allah subhanahu wa ta'ala o nahanap sa aklat ng Allah? Kanyang sinabi, hindi ko po yun narinig sa mensahero ng Allah o nahanap sa aklat, ngunit ikinuwento sa iyon sa akin ni Usama bin Zaid radiyallahu anhu na sinabi ng propeta sallallahu alaihi wasallam, ang patubo ay nasa pagpapaliban, isinalaysay ni Muslim. Kaya mga kapatid sa pananampalataya, riba na kung saan pinagbawal ng Allah subhanahu wa ta'ala, riba na kung saan dahilan ng pagkamuhi ng Allah sa isang alipin. Kaya mga kapatid sa pananampalataya, ipagpaliban ang ganitong gawain at iwasan na humiling tayo ng pagpapala sa Allah subhanahu wa ta'ala at mailayo tayo sa ganitong gawain. Sinabi ng Allah sa Quran, wa in kana du asratin pandiratun ila maysaratin wa an tasaddaqu khairan lakum in kuntum ta'lamun. At sabi ng Allah, at kung ano ang sa tao, at kung ang tao ay nasa kahirapan ay pagpaliban hanggang sa kaginhawahan at magkawanggawa kayo dahil ito ang mas mainam para sa inyo kung inyong nalalaman. Mga kapatid sa pananampalatayang Islam, na inulat ni Abu Hurairah radiyallahu anhu na sinabi ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, layuan ninyo ang 7 makakapahamak. Kanyang sinabi, asyirku billah was-sihr wa qatlun nafs allati harramallahu illa bilhaq wa aklu riba wa aklu malil yatim wa tawalla yawmil zahfi wa qadful muhsanatin mu'minatil gafilat kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, rawahu Bukhari wa Muslim. Inulat ni Abu Hurairah radiyallahu anhu na sinabi ng propeta sallallahu alaihi wasallam, layuan ninyo ang 7 makapahamak. Kanilang sinabi, o mensahero ng Allah, ano po ang mga iyon? Sabi, ang pagtatambal sa Allah, ang mahika at pagpatay sa sarili na pinagbawal ng Allah, maliban kung merong karapatan, at pagkain ng patubo at pagkain ng yaman ng ulila at pagtakas sa araw ng sagupaan at pagbintang sa malinis na babaeng mananampalataya na walang kamalay-malay, isinalaysay ni Bukhari at Muslim. Mga kapatid sa pananampalataya, na makita natin na kung saan na itong mga ganitong gawain ay isang napakalaking kasalanan na kung saan pinagbawal ng Allah, pinagbawal ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na kabilang sa gawain na layuan. Kaya makita natin na kung saan na sinabi ni inulat ni Abdullah bin Mas'ud na radiyallahu anhu, sinumpa ng propeta sallallahu alaihi wasallam ang kumakain ng patubo. Sinabi ng propeta, la'ana akil riba wal mukilatu wasyahidaini wal katibahu. At sinabi ng propeta, ang kumain ng patubo at nagpakain nito at ang dalawang nagsaksi at ang tagasulat, isinalaysay ni Ibn Majah at itinama ni Albani. Kaya makita natin mga kapatid, nasa sumpa ng Allah subhanahu wa ta'ala ang ganitong mga gawain na kung saan nasa sumpa at kinasusuklaman ng Allah. Kaya itong katumbas na kasalanan ng mga tao na kung saan gumagawa ng patubo o gumagawa ng riba, na inulat ni Abdullah bin Handala, pinaliguan ng mga anghel radiyallahu anhu, na sinabi ng propeta sallallahu alaihi wasallam, dirhamur riba ya'kuluhu rajulun wa huwa ya'lamu ashadda min 36 zina.
kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, na kung saan sinabi ng propeta sallallahu alaihi wasallam, dirham na mula patubo na kinain ng lalaki habang kanyang nalalaman ay higit pa kaysa 37 na pangangalo niya. Iti sinalaysay ni Ahmad at itinama ni Albani. Kaya makita natin mga kapatid, ang katumbas na kasalanan ng gumawa ng taong nagriba, na ito'y isang napakalaking kasalanan at alam natin ang katumbas na ito na kaparusahan. Inulat ni Al-Bara bin Azim radhiyallahu anhu na sinabi ng propeta sallallahu alaihi wasallam, ang patubo ay mayroong 72 pintuan. Ar-riba isnan wa sab'una baban, adnaha mitlu ityanur rajulun ummahu, kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, na sinabi ng propeta sallallahu alaihi wasallam, ang patubo ay mayroong 72 pintuan. Ang pinakamababa nito ay katulad ng pakikipagtalik ng lalaki sa kanyang ina, at ang pinakamatinding patubo ay ang pagpapahaba ng lalaki sa panlilibak ng dangal ng kanyang kapatid. Isinalaysay ni Tabarani at itinama ni Albani. Kaya ito yung mga kapatid sa panampalataya, na kung titingnan natin ay kasuklam-suklam ang katumbas na parusa na gawain ng taong gumawa ng riba. Na inulat ni Abdullah radhiyallahu anhu na sinabi ng propeta sallallahu alaihi wasallam, ar-riba 73 baban. Ang patubo ay merong 73 pintuan. Isinalaysay ni Ibn Majah at itinama ni Albani. Kaya yun mga kapatid sa pananampalataya, na makita natin ang mga katumbas na kasalanan ng taong gumawa ng riba. Kaya magbigay tayo ng kwento sa panahon ng propeta sallallahu alaihi wasallam, kwento ng isang panaginip ng propeta sallallahu alaihi wasallam sa kaparusahan sa mga kumain ng riba. Ngayon mga kapatid sa pananampalataya, inulat ni Samura bin Jundab radhiyallahu anhu na kapag nagdasal ang propeta sallallahu alaihi wasallam, haharapin niya kami ng kanyang mukha at nagsabi, sino sa inyo ang nakakita ng panaginip kagabi, sabi niya. Kaya kung meron nakakita ng panaginip, ay kanya itong ikwento. Sabihin niya, Masya Allah, sa kagustuhan ng Allah, isang araw tinanong niya kami at kanyang nakita, meron bang nakakita sa inyong panaginip? Nakakita sa inyo ng panaginip? Aming sinabi, wala po. Sabi, ngunit kagabi meron akong nakitang lumapit na 2 lalaki sa akin, at sa kahinawakan nila ang aking kamay at dinala ako sa sagradong lupain. Doon merong nakaupong lalaki at lalaking nakatayo, at merong kawit na bakal sa kanyang kamay. Sinabi ng ibang marami mga kasamahan na yon, ayon kay Musa, ang kawit na yon ay papasok sa loob ng kanyang pisngi hanggang sa umabot sa kanyang batok, at pagkatapos gagawin ito sa kabilang pisngi niya katulad ng ganun, at sa kagagaling ang kanyang pisngi na iyon ay maging normal, at sa kaulitin niya ang mga iyon. Kaya sinabi ko, ano iyon? Kanilang sinabi, lumakad ka lang. Kaya lumakad kami hanggang sa makarating kami sa isang lalaking nakahiga sa kanyang likuran at lalaking nakatayo sa kanyang ulo na merong dalang matigas na bato o kapiraso ng bato, at saka dinudurog nito ang kanyang ulo, at kapag hinampas iyon sa lalaki, ang bato ay gugulong, kaya pupuntahan ito ng lalaki upang kunin, at hindi siya makabalik sa kanya hanggang gagaling ang ulo niya at maging normal muli ang ulo niya katulad ng dati, at saka babalik ang lalaki sa kanya para hampasin siya muli. Sinabi ko, sino yon? Kanilang sinabi, lumakad ka lang. Kaya't nagpatuloy kami sa paglakad hanggang sa makarating kami sa isang ilog ng dugo, at merong taong nakatayo sa tabing ilog at lalaki nasa harap niya ay bato. Kaya nagtungo ang lalaki na nasa ilog, at kapag dumating at gusto niyang lumabas roon, merong lalaking magtatapon ng bato sa kanyang bibig. Kaya napapaatras siya kung saan siya galing, at sa tuwing nais niyang lumabas, tatapunan siya ng bato sa kanyang bibig at siya ay babalik kung saan siya galing. Sabi ko, ano yun? Kanilang sinabi, lumakad ka lang. Ayun. Kaya lumakad kami hanggang sa makarating kami sa berdeng hardin na may malaking puno at ugat, at merong nakaupong matandang lalaki at mga kabataan. Merong isang lalaki na malapit sa puno na merong apoy sa kanyang harapan na kanyang pinaliliyab, at pinakyat nila ako sa punong kahoy at pinasok nila ako sa isang bahay na hindi ko pa kailanman nakita na mas maganda kaysa rito. Sa loob nito ay merong mga matatandang lalaki at mga
mga binata at mga kabaihang mga bata. Pagkatapos pinalabas nila ako roon at pinaakyat nila ako sa punong kahoy at pinasok sa isang bahay na mas maganda at mas mainam na merong matatandang lalaki at mga kabataan. Aking sinabi, pinasyal ninyo ako sa buong magdamag, kaya balitaan ninyo ako sa lahat ng aking nakita. Kanilang sinabi, o tungkol sa nakita mong pinunit ang pisngi, isang taong sinungaling na nagkukwento at sa kadadalhin ang kanyang kasinungaling hanggang sa umabot sa buong mundo, kaya gagawin iyon sa kanya hanggang sa araw ng pagbangon. Ang iyong nakita mo na dinudurog ang ulo ay taong tinuturuan ng Allah ng Quran, ngunit natutulog siya sa gabi at hindi sinasabuhay sa umaga, kaya't iyon ang ginawa sa kanya hanggang sa araw ng pagbangon. At ang makikita mo sa butas ay mga nangangalunya, at ang iyong nakikita sa ilog ay mga kumakain ng patubo, at ang matandang lalaki sa ilalim ng puno ay sina Ibrahim, at mga maliit na bata sa paligid niya ay mga anak ng mga tao. At ang mga yaong nagpaliyab ng apoy ay si Malik, ang tagabantay ng impyerno, at ang unang bahay na iyon papasukan ay ang bahay ng mga karaniwang mananampalataya, at ang pangalawang bahay ay bahay ng mga martir, at ako si Jibril. At ito naman si Mikael, itaas mo ang iyong ulo, kaya itataas ko ang aking ulo, at sa aking itaas ay parang ulap. Kanilang sinabi, iyan ang iyong tirahan. Sinabi ko, pabayaan ninyo ako na makapasok sa aking tirahan, hanggang kanilang sinabi, mayroon ka pang buhay na hindi mo pa nakumpleto, at kapag nakumpleto mo na ay makakapasok ka na sa iyong tirahan. Isinalaysay ni Bukhari. Mga kapatid sa pananampalataya, na makita natin na kung saan dito ang salaysay na pangyayari na iyon, na makita natin na isang dahilan para iwasan natin ang mga pinagbawal ng Allah. At inulat ni Omar radiyallahu anhu na aking narinig ang mensahero ng Allah subhanahu wa ta'ala, kapag nagbentahan na kayo ng ina at kinuha ninyo ang buntot ng baka, sinabi ng propeta, an Ibnu Omar kala sami'tu Rasul sallallahu alaihi wasallam, idha tabayatum bil ina wa akhadtum adnabal bakar wa raditum bil zara' wa taraktumul jihad, sallatallahu alaikumud dillah la yanzi'u hatta tarji'u ila dinikum. Sinabi ng propeta sallallahu alaihi wasallam na inulat ni Ibnu Umar radiyallahu anhu na aking narinig ang mensahero ng Allah subhanahu wa ta'ala, kapag nagbentahan na kayo ng ina at kinuha ninyo ang mga buntot ng mga baka, at nalugod kayo sa pananim at iniwan nyo ang pakikibaka, pananaigid ng Allah sa inyo ang kahiyan na hindi matatanggal hanggang bumalik kayo sa inyong relihiyon. Isinalaysay ni Abu Dawud at itinama ni Albani, ang ina ay ang pagbebenta sa isang bagay sa iba nahulugan, at pagkatapos bibilhin niya ng nagpapautang bago matapos ang bayaran sa maliit na halaga. Kaya yun mga kapatid sa pananampalatayang Islam, sinabi ng Allah sa banal na Quran, wa ma ataytum min riba liyarbuwa fi amwalin nas fala yarbu indallah wa ma ataytum min zakat turiduna wajhallah paulaika humul mud'ifun. Sinabi ng Allah sa Quran, at anumang ibinigay ninyo mula sa patubo upang madagdagan sa mga kayamanan ng mga tao ay hindi madadagdagan sa Allah, at anumang ibinigay ninyo sa kawang gawa habang nagnanais sa mukha ng Allah, sila ang mga yaong pararamihin, sila yung mga pagpapalain, sila yung mga kalulugudan. Kaya mga kapatid sa pananampalatayang Islam, na iwasan ang patubo, iwasan ang gawaing ito, sapagkat ito'y kasuklam-suklam sa Allah subhanahu wa ta'ala. Sinabi ng Allah sa banal na Quran na para makaiwas sa pagpatubo, kanyang sinabi, man dalladhi yuqridullaha qardan hasana fayudaipahu lahu ad'apan katira wallahu yakbidu wa yabsutu wa ilayhi turja'un. Sinabi ng Allah sa Quran, sino ang yaong magpapautang sa Allah ng isang mabuting pautang upang kanyang pararamihin ito para sa kanya ng napakaraming beses, at ang Allah ang nagtitigil at nagbibigay, at sa kanya kayo ay babalik.
mga kapatid sa pananampalataya. Kaya sinabi ito ng Allah subhanahu wa ta'ala na inshallah subhanahu wa ta'ala maiwasan natin ang ganitong gawain at mailayo tayo sa mga kaparusahan na kung saan tanggapin ng Allah ang ating mga pagbabalik loob at tayo gumawa ng kabutihan at sumunod sa Allah subhanahu wa ta'ala, iwasan ang kanyang mga ipinagbabawal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.